Sino hindi nakakilala sa akin? Brother Ronnie Aligada. At ang wife ko, ayan, nandiyan sa tabi nyo. Ayan, si Melody, no, ang aking asawa for 36 years. No? Ang tiyaga niya sa akin. No? Pinagtiyagaan ako ng 40 years through thick and thin. No? So, ano ba ang talk ko? No? Our Covenant in CFC. Yan ang ating talk ngayong umaga. Talk number 1. Siyempre, i-introduce ang ating session ngayon is Covenant Orientation. I-introduce mo na natin ang what is Covenant, no? So, lagi nyo nang narinig to, no? Ever since na, ewan ko lang kung before CFC, before CLP, narinig nyo na ang Covenant, no? But, definitely, nung nagtapos kayo ng CLP, andyan yung Covenant card nyo. Dala nyo ba ang Covenant card nyo? Wala na Covenant card po. Sa inyo. So anyway, matagal ka ng CFC rin naman, alam mo na naman. So, mamaya, yung Covenant card nyo, i-explain sa inyo yung mga nakasulat yan. Ako, bilang paumpisa, papaliwanag ko sa inyo, bakit kayo may Covenant. Okay? Tama ba? So, sa Corpus for Christ, after CLP, binigyan kayo ng Covenant card na pinirmahan niya. Napirmahan niya na ba? Wala. Walang pirma? Okay lang yun sa inyo. Alam ko naman dahil sa mga events na nangyari sa buho. Pinirmahan dapat yan. Dapat pinipirmahan yan, no? Lalagyan ng date. Okay? So, ayan, hinandout kayo ng Covenant card and then, kahit na sa Old and New Testament, Lumang Tipan at Bagong Tipan, merong covenant din. No? Marinig nyo, mababasa nyo sa kasulatan ng Lumang Tipan. Yung Lumang Tipan, yun yung before Christ, bago dumating si Kristo. At yung Bagong Tipan ay yung pagkarating ni Kristo and so on. No? So, marinig nyo na yung covenant sa Old and New Testament, no? I'll give you an example ng covenant mamaya, no? And lahat tayo nagkaroon na ng covenant. Alam niyo ba 'yon? Before CLP pa. Bago kayo, may covenant na tayo sa ating Diyos through the virtue of baptism. Nung bininyagan kayo, no? Ano ang covenant niyo sa ating Panginoon? Kayo ay sumanib na sa pagka-Kristiyano. No? That's a covenant. Kayong dalawa ng pumasok na tayo sa pagka-Kristiyano. No? Nung araw, ang covenant is, yung araw bago ka maipasok, bago ka ma-recognize na people of God, ang ginagawa, sinicircumcise, tinutuli, ang mga lalaki, para accepted na kayo sa people of God, tinutuli, Kaya nga yung word na binyagan ka na ba? Di ba? Pag sinabing binyagan ka na ba? Tuli ka na ba? Brother Eddie, binyagan ka na? Hindi ba? Binyagan ka na, So, hindi lang binyag sa physically, Binyag din sa Katoliko. Diba? Nabinyagan tayo. And when we are baptized, nagkaroon tayo ng community. Communion with God. Napahalo na tayo sa pagka-Katoliko, Kristiyano. So, ayun, nagkaroon tayo ng covenant sa ating Panginoon. Wala magmadali ako. We have a covenant and, nung nagkaroon tayo ng covenant sa ating Panginoon, meron na rin tayong covenant in relationship sa bawat isa. Hindi pwedeng ako lang. Ako lang. Sa mundong ito, ako lang. Nung binindyagan kayo, andyan ang mga kapatid nyo. Mga kapatid nyong kapwa Kristiyano. So, iyon ang covenant natin. And ngayon, mapaliwanag ko, ano ba ang covenant? Sobrang bilis, Hindi na ako makapag-adlib. So, ang covenant, is a solemn agreement between parties
through which they commit themselves to a certain relationship. No? It's between two parties, no? Dalawa kayo na kinocommit nyo na yung sarili nyo, no? Para sa relasyon yung dalawa, no? Tasks, obligations, or way of living. So, kasunduan pala to, no? Brother Eli, magkasundo tayo, di ba? No? Ang usapan natin, mamahalin kita, mamahalin mo rin ako. Di ba? That's brotherly and sisterly love. Yun yun. Yun yung ibig sabihin ng committing yourself into an agreement na kayong dalawa, you recognize each other. No? Family life. O, mamaya explain ko kung yung family life na sinasabi. May dalawang klase ng covenant. No? One is relationship between two equal persons or two equal body. Pantay kayo. No? Yan ang number one covenant. Klase ng covenant to. Pantay kayo. No? Between two equal parties. No? Maraming example doon sa ano, no? In-skip ko na. Maraming example sa talk, ano? Kaya lang in-skip ko na. So, meron isang pinakamagandang example ng relationship between two equal marriage. Di ba nagsumpaan kayo? Nung kasal kayo, sinabi nyo, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and cherish, till death do us part. Hanggang kamatayan yung sumpaan na yan. No? Yung covenant nyo with each other, between two equal parties. Equal nga ba? Ano masasabi niyo mga? Sino mas mataas? Sino mas mataas? Babae o lalaki? Sino mas nasusunod? Babae o lalaki? Weh! Weh! Isang sut-sut lang sa ating mga lalaki. Yes, dear? Mga gano'n, di ba? So, hindi. No? Pareha kayo, pataas. Walang mataas sa inyong dalawa. Equal party. Di ba, Sis Malu? Hindi pwedeng lagi lalaki ang mataas, lagi babae ang mataas. Sa ating marriage, Catholic marriage, pantay-pantay tayo. For richer or poorer, for better, and in sickness and health. So, another type is between parties unequal in power and position. Hindi kayo pantay. Yung isa nakakataas at ikaw ay mas asbaba. No? Yan isang klase ng covenant. Ano ang pinakamagandang example nito? Covenant between God and His people. Old Testament. Balik tayo sa Old Testament. No? Genesis, umpisang-umpisa ito ng Bible. No? Sinabi ng ating Panginoon, and I will establish my covenant between me and you and your offspring, pati mga apo, anak, no? Kalahi ko, no? You throughout their generations for a lasting covenant to be God to you, no? Ako ang inyong Diyos, and to your offspring after you. Yan ang unang covenant na binigay sa atin ng Panginoon. No? Siya ang ating maging Diyos. Amen? Baka natutulog na kayo. Huwag muna kayo matutulog. Mamaya pa tanghali. Yung magtatok mamaya tanghali, tulugan nyo. Huwag ako. So, ayan ha. So, sabi nga ng Diyos noong unang Genesis, ako ang iyong Diyos. Ito ang covenant natin dalawa. It's between God, which is a higher person, and you, which is the lower person. Okay? Naintindihan ba? Very good. Galing nyo. Mamaya may exam tayo ha. So, this covenant agreement do not just bind persons to something by themselves. So, hindi ito parang kontrata. No? Hindi ito parang business contract or ano. No? Itong covenant natin, ano, na pinanghahawakan sa Diyos, ay parties are bound in a personal. Personal to. Pag kontrata is, andyan pa yung demandahan pagka hindi ka nakapulpil, andyan pa yung mga, ano, galit-galit na. Ayoko na sa'yo. No? This is binding. No? Walang pwedeng makabreak itong covenant na to. Binding ito. Sagrado.
ang covenant natin within our God. And what is established is a significant family relationship between the agreeing parties. Para tayong pamilya. Tinuturing natin ang ating Diyos na Ama. Di ba? At tinuturing ng Diyos tayo bilang anak. So it's a family like. Itong covenant na ginawa natin sa ating Diyos, family to. No? Isipin nyo lagi na parang pamilya itong ating na. Ngayon, bibigyan ko kayo ng mga teasers, no, mga examples sa Old Testaments. No? In the Old Testaments, no, covenant is a treaty or a contract we establish a relationship between two parties. Pinaliwanag ko niyan. Kayong dalawa nag-uusap. Yung Diyos natin at kayo. Conditions and clauses were important, but more important was for this to safeguard a lasting relation. Meron kondisyon, no? I'll give you an example, yung 10 Commandments, di ba? May mga kondisyon yun. Sundin mo to. Sundin mo to mga nasusulat na to, no? Pero ang importante ay sinisiguro lang ng ating Diyos sa atin na mayroon tayong relasyon na lasting, magtatagal, no? Hindi yung panandalian lang, hindi ko susundin yan, hindi ko ano yan, tapos ayoko na. Lasting to, lasting. Pagmatagalan. Through the covenant, God and His people are joined together. Tayong lahat. No? Pinagsama-sama. Ano tawag sa atin? Kristiyano. In-specify pa ng mas concentrated na no? Specification. Katoliko. Pinagsama-sama tayong lahat. We are a community. And Christ is the head. Okay? Siya namumuno sa atin. No? This covenant was not a treaty between equals, but between a mighty person. Siyempre, Diyos, no? Pantay ba kayo ng Diyos? Hindi. Di ba? It's between God and you. No? It was between God and the people owing their existence. No? Dahil buhay tayo. Dahil nilikha niya tayo. No? Kaya natin kinikilala ang ating Diyos. Amen? It was issued by a stronger king. Okay? Understood na yan na ang ating Diyos ang nag-initiate niyan. No? Ang ating Diyos ang nagbigay sa atin yan. No? Hindi basta-basta kung sino. Diyos natin ang nagsabi na, I am your God. Diba? The content of the covenant, ang laman ng covenant, usually, una muna ay magpapakilala muna ang ating Panginoon. Diba? Sa 10 Commandments, nung umakyat si Moises sa Mount Sinai, no? Sabi niya, unang-unang sinabi niya, hindi niya muna binigay yung mga 10 utos. Ano unang sinabi niya? I am the Lord your God. Nagpakilala kagad siya. Ako ang iyong Panginoon at ang iyong Diyos. Diba? Kaya yun ang nilalaman ng covenant ni Moises, no? So, amen? Bonding. Tama ka, bro. Bonding. No? Pinagtitibay ng fellowship ang ating pagkakapatiran. Hindi lang pagkain, ha? Sorry, ha? Sorry, ito ba? So, there is no common life. No? Biblical model for a relationship, no? Yun nga, yung covenant natin, no? Like a family. Dapat para tayong pamilya. Dito sa Couples for Christ, pamilya tayo. We are concerned with one another. Amen? Amen. We are concerned. Sister Malu, I am concerned about you. Diba? Marisa and Eddie, I'm concerned about you. Kuyato couple, I'm concerned about you. So, ano yung ibig sabihin nun? Members in one body, independent, unity, and common life. Meron tayong pagkakaisa. Common life, meron tayong pagkakaisa. Diba? Meron tayong panatang pagkakaisa. Like family, meron kang head of the family, yung tatay. Meron kang nanay, yung susunod sa head of the family. And the kids who obey the father and the mother.
Loving relationship, brotherhood and sisterhood, sharing. Kung ano meron ako, kung ano wala ka, kung ano ang pangangailangan mo, pag tinugon mo, kung meron din lang nga kami, no, tutulungan namin kayo. Hindi lang financially, hindi lang material, pati prayers. Most importantly is prayers. Ang bigat ng prayers, kala nyo ba? Marami ditong mga kapatid natin na magte-testify. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You answered my prayers. Bakit na-answer ang prayer mo? Kasi marami nagdadasal sa inyo. Mag-text brigade ka lang eh. Pray for my health, which is failing. Marami nagdadasal sa inyo. Kasali kayo sa pagdarasal nila. In the evening, habang nagdarasal sila, family prayer time, kasama kayo. And even dun sa household prayers, no? Kahit hindi ko ka-household, kahit hindi ko ka-member, may nag-text sa akin lang ganito, tulungan mo, we pray for them. And we continue praying hanggat hindi siya gumaling or something, no? Kung masolve ang kanyang problema. Authority and order. Like family, meron tatay na may authority, tsaka may nanay na nagkikip ng kaayusan. Explain ko na sa inyo kanina, no? And need to express commitment and love to a specific concrete group of people. Sa pamilya, katulad ng pamilya rin, ano? Merong pagmamahal. Dito sa Corpus Christi, guys, makikita mo ang pagmamahal. I love. Tamo, di nangingiti nasa dulo. Tamo, pagmamahal. No? Dati kong household member yan na hanggang ngayon, na love pa rin ako niyan. Kahit nagtatampo sa akin yan. Matampuhin yan. Tawa, tinapos, sabi ko doon. Matampuhin yan. So, love ko yan. Everybody naman. No? Everybody, I try to greet them. No? Parang kapatid ko, every time na may assembly tayo, nakikita nyo, ikot ng ikot, kiss ng kiss, kamay ng kamay, lahat yan, hindi pwedeng palagpasin eh. Di ba, Brother Jerry? Amen. So, ayan, we are family, group of people, no? Express commitment and love to a specific concrete group of people. Need for such group of people to learn specific set of relating and living out their commitments. Hindi lang papakita yung pagmamahal dahil love kita, binibigyan kita. Pinapakita rin natin ang pagmamahal through helping, no? Kapag may problema ang isang tao, Brad, anong problema mo? Nakikita ko, kanina ka pa nasa sulok eh. Ano ba problema mo? Baka makatulong naman kami. We care. Yun ang right word. We care about you. Alam namin nalulungkot ka, alam namin may problema ka. Some of our brothers and sisters lalapit na lang sa iyo. Kailangan ko ang tulong mo. So, brothers and sisters, no, ang nature of our commitment, love God and love people. Di ba yan yung dalawang commandment ni Jesus Christ? Love God and love your neighbor. So, we are to love God and serve God. So, if we love God, no, we have to serve Him. Hindi tayo yung, ang pagpapakita ng pagmamahal natin, yung pagsisilbi natin sa ating Panginoon. Whenever you are called, no, no, Brad, ikaw ang manguna dito, ha? Ikaw ang mag-lead ng prayers. Brad, kailangan kita, taga-ayos ng silya. It's for our Lord, hindi para sa mga tao lang, ano? It's for the congregation. Brad, kailangan kita para mag-worship. Brad, kailangan kita para maging unit head. Always say yes to service. Kasi ang service to para sa ating Panginoon. Diba? So, we are to be God's own servant people. Service, lagi ang nasa isip natin. Pagsilbihan natin ang ating Panginoon. And, we are to love and serve one another. Hindi lang pala ang Panginoon natin sisilbihan natin. Kada isa nyo. Kada isa sa atin. This is a form of service, no? Itong ginagawa namin ngayon, no? We are here para lang na ma-enlighten kayo.
no? Maliwanagan kayo ating mga samahan. Ating mga teaching, no? Covenant. Maaaring hindi nyo pa alam kung ano yung covenant nyo kasi hindi nyo binabasa yung card nyo, nakatambak lang sa bahay. Di ba? Nabasa nyo na ba yung card nyo? Nabasa mo na yung card nyo? Alam nyo nakasulat doon? Hindi masyado. Okay lang, okay lang. That's no problem. No? Kasi this is the day, no? Kaya nga kayo nagko-covenant orientation para malaman nyo kung ano yung nakasulat doon. Di ba? Amen? Amen. So, we are to love and serve one another, ha? We are no longer our own master. Hindi na tayo yung amo-amo, no? Tayo yung nando sa ilalim. We are serving others, no? We are to lay down our lives. Wow, ang bigat nito. Lay down our lives for other. Wag literal, ha? Wag yung gawin literal. Yung ilagay nyo yung buhay nyo, no? Meaning to say, lay down our lives, no? Yung burdens natin, yung paghihirap, i-offer natin sa kapwa natin. Di pa rin mahirapan tayo. Huwag naman lay down our lives, pero yung baka mamamatay ko. Yung paghihirap natin. Amen? Yan ang ibig sabihin yan. Para sa isa't isa. Practically, we should be willing to meet our brethren's needs with our personal resources. Kung meron ako, share ko sa inyo. Pagkain, alam niyo na merong hangganan yan, ha? May hangganan yan. We are taught to share, no? Tinuturo sa amin na mag-share. Pero, meron niyang mga teaching na huwag mo naman i-over na iaasa sa iyo lahat. Especially money. Especially money. Hindi porket meron ka, ibigay ka ng bigay or nilalapit sa iyo. Pautang naman na ngayon po. No? Meron tayong mga limitation. Meron tayong mga bawal. Bawal gawing pautang. Like, kami, nasanay na kami. Pag ikaw nagpahiram, isipin mo wala. Isipin mo wala yon. Huwag mong isipin na mga away ka pa ng ano, hindi ka nagbabayad, tagal-tagal na utang mo, hindi ka nagbabayad. Doon nangyayari yun eh. Doon nangyayari yung pagkakagalit. Alam niyo ba yun? Nagagalit kayo, sumasama ang loob niyo. Kaya, sinasabihin ko lagi yung wife ko, pinahiram mo, di ba? Pag pinahiram mo, huwag mong kaling, dahil pasalamat ka na lang na nakatulong ka noong time na kailangan niya. Amen? Pero kayo mangungutang sa akin, ha? Mamaya aga-aga, nasa pinto ko na. So, we are to live our lives in true righteousness and holy. Ito pinakamaganda. Yung buhay natin dapat makitaan sa atin ng iba. No? Especially yung mga hindi nating kapwa CFC. No? Or kahit kapwa CFC, makitaan tayo ng makatwiran, makatarungan, at banal. Sometimes yung katwiran at saka yung kabanalan, nag-mix, di ba, nagtatalo yan. Kasi tama ito eh. Tama naman yung sasabihin ko, kaya lang pag sinabi ko, makakasakit ako ng loob. Di ba? I-weigh nyo ang sitwasyon. I-weigh nyo ang sitwasyon. Pagka makatwiran, no? Do it na hindi ka makakasakit ng loob. Okay? Yun eh. Holiness and righteousness. Do it na hindi ka makakasakit ng loob. So, wala po ba? Tagal? We are to be people of the Lord can use as a body. Tayo ang kamay, ang paa ng ating Panginoon. No? Nasa taas siya eh. No? Siya lang yung ulo. Pero tayo yung galamay niya. Ika nga, tayo yung gagalaw, no? Para sa ating Panginoon. Have unity, order, peace, support for our common life. We are to be the light and live it to the world. Light, maintindihan niya, madali yan. We are to be the light. Di ba pagka madilim, ano kailangan mo? Para makakita ka, di ba? Pag walang ilaw,
You will stumble. Madadapa ka. Diba? So, tayo daw yung light. No? Kayo yung magiging light sa iba. Sa ibang tao. Kayo yung magiging gabay na. And leaven. Ano ibig sabihin leaven? Yung pag gumawa ka ng tinapay, kailangan pampaalsa. Di ba? Yun yung leaven. Paalsahin mo ang tao. Help others to grow. No? Huwag yung ako lang mataas. Nag-a-alarm. Gamot ko daw. So, huwag yung ako lang mataas. No? Tulungan mo silang lahat na umalsa. Amen? Someday you'll be leaders, brothers and sisters. Hindi agad dyan na lang kayo. No? Hanggang members lang. Someday you'll be leaders. And you must know kung paano nyo iangat ang isa't isa. Diba? Amen? Amen. So, lapit na ako, alam ko eh. Practical consider, when people agree to put their lives in common, the following are necessary. Kung pinirmahan niya na yung inyong covenant, no? You are agreeing na magbuhay bilang CFC. Clearly spelled out the commitments. Pasahin nyo maigi yung commitment nyo, yung covenant nyo. No? At unawain nyo maigi. Unawain nyo kung ano ang ibig sabihin, kung ano ang para sa akin, ano ang dapat kong gawin. Ayan. Ayoko munang kumpleto. Ayan yung covenant nyo, di ba? Yung card na binigay. Meron mamaya sa the last part of this talk number 4, he will explain isa-isa kung ano yung covenant natin. An authority to govern the body, no? Oversee a set of... We must recognize authority, no? Mas nakakataas. Yung household leader nyo, mas nakakataas nyo. Hindi yung household leader nyo, kukontrahin nyo. No? You may call his attention personally, no? Yun yung tinatawag na brotherly and sisterly love, no? Correction. Brotherly and sisterly. But, hindi in front of many people, napapahiyain mo pa siya. Tao lang rin kami, mga leaders nyo. Tao lang kami na nagkakamali. Sabi sa iyo, alarm ko, gamot ko! Sorry. Tao lang na kami na mayroon din mga pagkakamali. Kung i-call niyo yung attention namin, say it to us personal. Sabihin mo sa amin na personal. Huwag yung dami-dami tao. Oy, chichismis mo pa. Si Ronnie, ganun na ugali niyan eh. Pangit na ugali niyan. Mali yung sinabi niya. No? Call our attentions. Tao lang kami. Taking responsibility for one another and for our common life. Mahalin nyo isa't sa kapwa CFC nyo yan. No? Hindi pwedeng selective tayo. Isa lang ang mahal ko. Ito lang, kasi dito ako. Laging may pagkain na dalato eh. Diba, Bro Happy? Dito ako kay Bro Happy. Laging may pagkain na dalato. Huwag tayo selective. Lahat yan. Lahat yung kapatid natin. So, a visible common life. Siguro naman to, self-explanatory. Nakikita ng ibang tao ang ating fellowship, ang ating kasiyahan, common life natin yun. No? Nakikita ng ibang tao na nag-assembly tayo. Nakikita ng ibang tao nagpe-prayer meeting tayo. That's our common life. Conclusion, sa wakas. The Old and New Testament are God's old and new effort to establish a relationship with His people. So, itong covenant natin is a relationship between God and us. No? So, make it holy. Kung ano nakasulat sa covenant card nyo, sundin nyo. No? CFC is a vehicle, an opportunity by which we can respond fully to God. Tulungan dito sa CFC, brothers and sisters. Walang iwanan dito. Hindi pwedeng solo ka lang. Brad, solo ka lang. Katulad niya, solo ka lang. Asa si Mrs. Wow, saan din lang yung mga bata? Hindi naman. Alam nyo, sorry bago magtapos, tsaka ba, para tumagal lang, yung susunod na magtotalk sa akin, makonti na lang oras ka. So,
alam niyo, brothers and sisters, no, pag may mga gathering tayo, no, hindi naman kami concerned na bawal kasi magkukulit lang sa amin eh. No? Makukulitan lang yung grupo. No? As much as possible, sinasabi ko sa mga members ko, pagka may prayer meeting, pagka may gathering, wala ka rin lang pag-iiwanan sama mo. Join them. Join us. No? Ito yung pamamaraan din na yung mga anak nyo, yung mga kids nyo, or medyo grown up na, ay natututunan kung ano ba ginagawa natin. Sooner or later, makikita mo yung anak mo maliit, nagdadasal din. Father, bless us, O Lord, in this thy gifts. Kasi bakit? Nakita niya sa inyo. Naging example kayo. Kaya don't leave them behind. Huwag niyo sabihin na, kasi makulit eh. Kaya ayun na. Sorry, Brad. Pero gusto ko lang ma-realize sa lahat na huwag niyong iiwan ng mga bata. Ito yung stepping stone din nila. Di ba? Ito yung stepping stone nila para matuto sila. Amen? So, conclusion na. No? CFC is a vehicle and opportunity. Pag-aralan yung maigi yung ating covenant-oriented, yung covenant card natin. No? Sundin nyo, at least, I have to pray 15 minutes a day. Yung 15 minutes na yun, maikli lang yun. No? Kala nyo mahaba na yun. Pero pagka sanay na kayo mag-prayers, maikli lang yun. You have to read the Bible at least 15 minutes a day. Yan yung mga, I will serve others, mga nakasulat sa covenant, pagsisilbihan ko iba. Amen? So, I will leave you na, at I hope na meron kayong magandang introduction sa ating covenant. Okay? With that, may God be praised. Thank you, Bro Roddy.